Mahalaga rin po makakuha tayo ng impormasyon mula sa pinuno ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology basta't ang paksa ay lindol at bulkan. Magandang tanghali po, Director Solidum. Magandang tanghali po sa inyo. Ito po si Princess. Katanungan lang po, konting background lang po sa naganap na lindol over the weekend. Ano po ang origin at ang official na intensity or magnitude ng lindol na ito at anong trench ang apektado po? Ang lindol po nung Biyernes ng gabi 8:47 ay sanhi ng pagkilos along the Philippine Trench, no? Sa may bahagi ng offshore ng Samar Island at Siargao Island. At ang enerhiya po ng lindol, o magnitude, ay 7.6. Dahil ang epicentro ay may layo mahigit 100 kilometro, hindi ganun kalakas yung pagginig ng lupa o intensity at ang pinakamataas lamang ay intensity 7 sa Eastern Samar at naging sa may Surigao del Norte at naramdaman ito sa Kabisayaan, sa Camindanao, pati rin sa Bicol area. Okay. Director, gusto lang po namin malaman, gaano po kalawak ang naapektuhang lugar ng lindol na ito? Pakiulit po. Gaano po kalawak ang naapektuhang lugar ng lindol na ito? Hello, Direk? Ito po. Hello po? Yes, magandang hapon po. Yes, apa. So, gusto lang po namin malaman, gaano po kalawak ang naapektuhang lugar ng lindol na ito? Yung mga nakaramdam ng lindol ay maraming parte sa Mindanao hanggang Davao City at Marawi City, sa Kabisayaan, Negros at Panay Island, at sa Kabikulan hanggang Naga. Pero yung mataas ang intensity o paggalaw ng lupa, intensity 7 sa Samar at intensity 6 sa Surigao del Norte. At doon po nagkaroon ng mga reports ng damages na bahagya lamang sa mga nabanggit na mga probinsya. Okay po. Initially po, may tinalabas po na tsunami warning na umabot na sa level 3. Ano po ang nagbunsod para mag-issue ng ganitong warning po? Ang tsunami warning na inilabas ng PHIVOX na may antas na alert level 3 ang ibig sabihin na immediate evacuation ng mga probinsya ng Northern Samar and Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte at Surigao del Norte at Surigao del Sur na nakaharap sa Pacific Ocean dahil po sa malakas o mataas ang enerhiya ng lindol na magnitude 7.6 na posibleng magdulot ng mga tsunami na mga 1 metro o mahigit pa. Okay. Kaugnay po rito, no? Kaagad-agad din naman pong na-lift ang tsunami warning. Ano po ang naging indikasyon na hindi lilikha ng tsunami ang nasabing lindol? Nagkaroon din ng tsunami kaya lang hindi po ganun kataas na 1 metro dahil yung mga naobserbahang mga tsunami na dumating tulad ng sa Surigao City ay 19 na sentimetro lamang at ang nai-report sa Siargao Island ay hindi lalagpas ng kalahating metro. Ang ating tinuturing na life-threatening o delikado sa buhay ay mga 1 metro mahigit. Pero dahil doon sa pangalawang wave na nakita natin ay maliit lamang, nag-decide na tayo na i-cancela at i-lift yung alert level 3 at ito ay nagbunsod sa pagbalik ng mga kababayan natin na nag-evacuate. Okay. May ilan pong aftershocks po ba ang naitala at bakit tila may kalakasan pa rin ang ilan dito? Ang mga aftershocks as of 12 noon ay mga 392 na ang naitala. Karamihan naman dito, although moderate yung magnitude dahil po sa layo sa kalupaan ay hindi nararamdaman. Normal po ito sa isang pangyayari na major earthquake. Marami po talaga mga aftershocks na malaki-laki. At ang pinakamalaki so far ay yung mga nangyaring mahigit magnitude 6 within the hour after ng earthquake nung Biyernes. Okay, Direk, huling katanungan lang po, may posibilidad po bang ang naganap na lindol sa Samar ay makakaapekto po sa Metro Manila sa hinaharap? Hindi po makakaapekto ang paggalaw ng Philippine Trench sa Metro Manila kung ang pag-uusapan ay yung ibang faults dito sa Luzon at Metro Manila tulad ng Valley Fault. Napakalayo na po ang Philippine Trench para magbigay ng pressure sa ibang faults dito sa atin. Okay, maraming salamat po, Director Solidum, sa inyong panahon. Maraming salamat din po.